Hello guys, welcome back to my channel, Vlogbag TV. This is Edmond Maglonso once again. Ang topic natin for today's vlog is about sikreto ng masayang relasyon ng isang OFW at kanyang pamilya sa Pilipinas. Bago tayo mag-start, small intro muna tayo. Maraming paraan or ways to have a happy family while we are working abroad. Pero marami ding dahilan para ito ay masira. Actually, hindi po ito sikreto. Sadyang nagkakaroon lang po ng yung mga sitwasyon na unti-unting nawawala ang komunikasyon habang tayo nasa abroad. Yan po ang number one, yung communication po. Nawawala po ito habang tayo ay abala sa abroad, yung mga OFW na kababayan natin. Nawawala po yung goal nila kung bakit sila nagpunta o nakipagsapalaran sa ibang bansa. Yung pong goal na kumita ng pera, maging maayos ang pamilya, mabayaran mga pagkakautang, mapag-aaral ang mga anak. Yun po ang goal po natin. Yun po ang kadalasan, or sabihin natin general na, yun po ang goal ng mga OFW para sa kanyang pamilya. Ang nangyayari po kasi, naging abala tayo sa mga OFW, nagiging abala sa ibang bansa, nagkakaroon ng iba-ibang mga kaibigan. Siyempre, kailangan po natin yan upang hindi po tayo ma-homesick, ika nga. Kasi sa bawat sandali ng buhay natin sa abroad, ay kailangan natin ng kasama po yan. Siyempre, pag nagkaroon tayo ng mga sakit o mga problemang di inaasahan, kahit hindi sa pamilya, problema sa office, sa trabaho. Pero po tayong pagsasabi, importante po yan, meron tayong mapagsasabihan ng mga problema, mga hinaing. Hindi po masama makipagkaibigan. Pero pag ang alam mong ang mga kaibigan or dumarating na kaibigan sa'yo, ay nagiging bad influence niya, alam niyo po yan nagiging mga bad influence na kasi may mga bansa, may mga sugal, may mga inom, alak, minsan may mga drugs pa. Yun po, iwasan po natin yung mga ganong mga kaibigan, yung ipapahamak po tayo. Marami pong pwedeng maging kaibigan, wag lang po tayong sasama sa kanila pagdating sa mga bisyong ganyan. Or gawin po natin, malakas ang pangontrol natin, lakasan po natin yung pangontrol natin. Sumama tayo sa kanila, yung bang pag shopping lang, window shopping, o kaya mamimili, mag-grocery. Pero yung mga, pupunta na po sila dun sa mga vices na po na yun, yung mga sugal, alak, drugs. Muwi na lang po tayo. Sabi mo, sorry mga brad, win lang ako, sige kayo na lang. Pas muna ako dyan. Puro ganun lang, pas muna ako. Pag mga ganun ang gagawin nila. Marami pa naman pwede maging kaibigan. Humanap po tayo ng spiritual family doon. Marami po sa abroad na may mga, kung ano po ang religion nyo, meron naman po doon. Marami pong mga, kahit sa Saudi po, meron na po rin, unti-unti na pong na-open po rin, mga Christian. Yun po, imiwas po tayo sa mga ganong kaibigan, at mag-focus po tayo doon sa naging priority natin, naging goal natin bago tayo umalis. At panatilin po natin ang communication po natin sa ating mga pamilya. Siyempre, lumayo rin tayo sa tukso. Yung tuksong sinasabi ko naman ito, iba pa tukso sa mga sugal, sa mga inom, drugs. Ito po yung sa babae. Kalaban po natin dito sarili natin, kasi ito po yung sinasabi nila, tukso, yung tukso ng laman, yung mga ganun po. Vice versa, pati sa babae, ganoon din po. Kasi tao po tayo. Tao lang po tayo na natusok. Kaya lang, malakas ang pangontrol mo. Kasi, once na pumasok ka dyan, mahirap nang baka lumabas sa ganyang sitwasyon. Magkakaroon kayo ng relasyon. Kawawa naman po yung pamilya natin sa Pilipinas. Kaya po sa mga nasa Pilipinas naman po, pahalagaan po natin ang mga binibigay po sa atin na financial ng ating mga mahal sa buhay. Gampanan po natin ang ating mga responsibilidad bilang pinapadalan po nila. Isipin natin mga sakripisyo nila. At sa mga anak po, mag-aral mabuti.
upang pag-i-inspired po, lalo pang magsikap ang iyong mga magulang na nasa abroad. At sa mga asawa naman, lalaki at babae, panatilihin din po ang pakipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Iwasan po natin ang ganun din at pagkaibigan sa mga bad influence. Alam naman natin mga kasira po. At pag nalaman po ng pamilya natin, ng mahal natin sa buhay sa ibang bansa, baka mag-isip pa po yun. Problema pa po kasi mas pagod po ang isip, problema sa isip sa katawan. Yun po, pahalagahan po natin na dito sa mga Pilipinas, sa mga sakripisyong binibigay po, tumbas ng pinansyal po, na binibigay ng ating pamilya, ang OFW. Maging loyal po tayo, mga asa-asawa, at nalangin din po sa Panginoon Diyos upang mapaglaban natin ang mga tuksong dumarating sa ating mga buhay. Sa mga anak, ganun din po. Sa mga anak, isipin nyo lang, sakripisyo ng inyong mga magulang, pahalagaan nyo ito. At maging inspiration din nyo sila upang mag-aral kayo mabuti. Yun po, ganun din po sa ibang bansa at dito, parehong may responsibilidad. Ang palaging maganda pong paraan, communication, number one, communication. Maganda nga everyday bago pumasok kung ang oras ng Pilipinas at sa bansang pupuntahan mo ay medyo gising na rin pareho. Tawag po tayo bago tayo pumasok, or pag-uwi natin, tawag po tayo sa pamilya natin, video call. Kailangan po yung maganda po sa panahon ngayon, pwede tayong makipag-communicate hanggang kailan natin gusto, as long na wala po tayong trabaho, para po maging updated sila sa iyo. At ganun din ikaw maging updated sa kanila kung ano ba ang nangyayari na sa kanila at ano ba nangyayari sa iyo. Parang nandun lang tayo katabi nila, nasa piling nila. At yung pong number one po sa lahat, aking pong pinapriority sa lahat, yung pong manalangin po tayo sa Diyos. Every moment of our lives, kasama po natin siya, lalo't nasa ibang bansa tayo. Kasi wala naman po tayong magiging sandigan dyan, maaasahan dyan. Although may mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, pero iba pa rin po ang Panginoon Diyos. Kasi tried and tested ko na po yan. Mas maraming mga taong tried and tested na po yan. Na masaya ka, magpasalamat ka, manalangin ka, malungkot ka, manalangin ka upang alawin ka ng ating Panginoon Diyos. May mga problema ka, manalangin ka, ibibigay niya in the right time, sa tamang pagkakataon po. Yun po ang sekreto. Hindi na po sekreto yun eh. Hindi natin namamalayan. Kala lang natin paano ba. Pero alam natin kasi minsan sinasabi natin yung alam mo na pero hindi mo magawa. Kasi masarap nga yung bawal. Yun, masarap ang bawal, yun ang kasabihan. Pumapasok dito, lumalabas naman dito. Yun po, yun pong payo ng mga mabubuting kaibigan. Pag nahook ka na sa relasyon, sa babae, pag nahook ka na dyan, may mga pagkakataon na pinapayuhan ka, lalo ng mga spiritual family. Pero kung may spiritual family ka, sa una pa lang, nag-church ka na, may iwasan po yan. May iwasan po. Kasi, sabi nga, kung sino yung mga kasama mo, magiging ganun ka na rin. Magiging mabuting Kristiyano ka na rin. Kung magiging mabuting Kristiyano ang mga kasama mo, magiging good Christian ka na rin. Kung ang kasama mo naman, yung mga nagbibisyo, kung ano mang bisyo yan, magiging ganun ka na rin. More on ganun ka na rin. Kaya, ang akin pong video na ito ay patungkol po sa mga relasyon ng ating OFW at pamilya sa Pilipinas, para maging matatag po ito. Itong video po ito, hango po sa aking experience din, dahil pagpunta ko sa abroad, hanggang pag-uwi ko sa Pilipinas, yung priority ko po, hindi ko naalis sa isip ko. Ang priority ko ay pamilya, kumita ng pera, upang maibigay po sa kanila, at pag-uwi, sama-sama pa rin po kami. Masaya at naglilingkod sa Panginoon Diyos. Ito po ang aking today's
video at kung may natutunan po kayo, don't forget to subscribe and like, share na rin po sa ating mga kababaeng OFW at ang mga nagbabalak mag-OFW. Again, palagi pong sinasabi na mangarap po tayo, magplano at umaksyon. God bless po. Ito po si Edwin Magdalene muli. Salute.